Narito na tayo sa huling Huwebes, episode 98 ng Magandang Dilag mga kapuso. Kinuha nga ni Magnus yung mikropono at tinatawag si Gigi. Gigi, lumabas ka na dyan. Sinisiguro ko sa'yo na pakakawalan ko ang mga pamilya at mga kaibigan mo kapag nagpakita ka lang sa akin. Maniwala ka. Ano, papipiliin mo pa ba ako? Kaya nga ako lumabas ng kulungan para balikan ka, sabi niya. Tapos natatakot si Gigi, pinapatahan siya ni Jared. Ngayon, kumuha ng upuan si Magnus para umupo siya sa likod ni Sophia sa ni Luisa. Sabi niya, kapag hindi ka pa lumabas sa loob ng 1 minuto, papatayin ko mga mahal mo sa buhay, Gigi. Hinahamon kita. Lalabas ka ba o hindi? Gamit niya ang mikropono, naririnig ni Gigi. Ngayon nagpresenta na si Sophia. Sabi ni Sophia, ako naman talaga ang kalaban mo, di ba Magnus? Ako na lang ang patayin mo. Huwag mo na silang idamay. Patayin mo na ako. Ngayon nagmini-mini mo siya. At ang huling na itutok ang baril kay Donna. Sabi ni Donna, nagmamakaawa ako, Mayor, wag niyo akong papatayin. Binaril niya sa may tagiliran si Donna. Sabi niya, Gigi, binaril ko na ang best friend mo. 1 down, 3 to go. Sabi ni Gigi, lalabas na ako, Jared. Hindi, Gigi, mali itong ginagawa mo. Tuso si kuya. Kapag lumabas ka, nakakasiguro ka ba na ililigtas niya mga mahal mo sa buhay? Hindi, idadamay ka niya. Damay-damay tayo dito. Hayaan mong gumawa ako ng paraan, okay? Gagawa tayo ng paraan ng tayong dalawa lang. Tapos dumating na nga yung mga pulis. Sabi ng pulis, Sir, hindi ho kami makapasok kasi bantay sa lakay po ng mga tauhan ni Mayor Magnus ang buong building, maging ang exit, saka po ang main entrance. Marami po talaga mga nakabantay. Ngayon kikilos na si Eric. Tinutukan ng baril ni Magnus. Sabi, ops, maghintay ka lang, mapapatay ka rin, sabi niya. Sabi naman ni Jared, gagawa ko ng paraan, Gigi, lalabas ako, dito ka lang, okay? Wag kang lalabas dito. Dumaan siya sa may fire exit hanggang sa nakalabas na nga si Jared kasi dadaan siya sa likod Ngayon nagsalita na nga tong si Sophia, diba? Yung sinabi ko nga kanina, pinipigilan siya ni Luisa. Sabi naman ni Magnus, wait ka lang, ihuhuli kita, sabay kayo ni Gigi. Dahil uunahin ko na muna itong mga ito. Gusto ko pang pinali kayo. Sabi niya, Sabi naman ni Luisa, Gigi anak, huwag ka maniniwala sa Mayor Magnus na to. Sabi naman ni Magnus, napaka-drama naman. Pues hindi to drama kundi action to. At ako ang bida. Ngayon hindi na nga nakapag-pigil si Gigi at lumabas na nga siya. Magnus, ako ang harapin mo, ako ang kalaban mo, diba? Sabi ni Magnus, sa wakas, magpapakita ka rin pala Halika rito, Gigi, bumaba ka dito. Sabi niya, ako ang harapin mo, Magnus, ako ang kalabanin mo. Sumisigaw si Gigi habang nag-aalab yung nararamdaman niya, diba? Talagang puro puot at galit ang nararamdaman niya hanggang sa umiiyak na nga siya dahil nga sa sobrang galit. Nagkita-kita sila, Nung nakasampa na siya sa stage, sabi ni Magnus, napakatanga mo talaga, Gigi, Akala ko napakatalino mo. Hindi mo ba alam na kapag lumapit ka dito, idadamay kita. Lahat kayo, papatayin ko, walang matitirang buhay dito. Sabi niya, Tapos, isusunod na sana si Eric. Buti na lang dumating si Jared sa likod. Sinakal niya yung pantay sa likod hanggang sa hindi na nakapagsalita. Hanggang sa nawala ng malay. Ngayon, babarilin na sana ni Jared yung nanay ni Gigi. Si Luisa na ang susunod. Binaril ni Jared yung kuya niya sa likod. Nagkagulo na. Lumaban na rin si Eric. Labo-labo na to. Yan na. Nagtulungan sila ni Eric sa ni Jared hanggang sa nakatulog yung mga bantay. Ngayon, kinuha ni Jared si Gigi. Inilayo niya. Ngayon, si Eric naman ang bahala kina Donna, kina Tita Sophia sa kay Luisa. Sabi ni Magnus, traitor ka, Jared. Kinuha niya yung baril tapos nagpaulan siya ng bala. Buti walang tinamaan kasi nakalayo agad si Jared saka si Gigi. Ngayon, eto na, umaakit na sa hagdanan sina Donna. Sina Donna hirap na dahil nga ang dami ng dugo na nawawala sa kanya. Kaso hindi sila makalabas dahil nga may bantay doon sa may lagusan ng event. Sabi niya, paano to? Bantay sa lakay ng mga tauhan ni Magnus tong buong building. Sabi naman ni Sophia, paano tayo makakalabas? Panigurado, pati yung exit, saka yung main entrance, palibot na rin ng mga tauhan ni Magnus. Sabi niya, sabi naman ni Eric, gagawa ko ng paraan. Haharapin ko sila. Samantala, ito namang sina Jared saka si Gigi nagtatago. Sabi naman ni Magnus, Jared,
Kakalimutan ko lahat ng mga atraso mo sa akin, ibigay mo lang si Gigi. Nagbago na isip ko, makipagtulungan ka sa akin para wala na tayong problema. Nagbabarilan sila, no, ayaw naman patamaan ni Jared itong si Magnus. Hindi rin matamaan ni Magnus yung kapatid niya dahil nga nagtatago sila sa gilid. Ngayon inuuto niya yung kapatid niya. Sabi naman ni Jared, hindi ako magiging katulad mo dahil kahit kailan hindi mo ako tinuring na kapatid, tinuring mo lang akong isa sa mga tauhan mo. Kaya hindi ako magpapaloko sa'yo, hindi ko sa'yo bibigay si Gigi. Nung pagharap niya, naubusan ng bala. Naku po, bumalik siya agad, nagtago siya agad sa gilid. Sabi naman ni Magnus, bakit nahinto ka na sa pagbaril mo? Naubusan ka ng bala? Patay tayo dyan, naku po. Ngayon, kinakailangan na talaga magtago ni na Jared sa ni Gigi. Cargo talaga ni Jared si Gigi, kailangan niyang protektahan papalapit na si Magnus. Ang lakas pa rin ni Magnus kahit may tama na ng baril sa likod. Tumakbo sila pababa sa may hagdanan. Bilis. Iniikot nila yung hall na yan, yung hallway na yan. Ngayon, ang pagharap ni Magnus, wala na yung dalawa dahil nakatakas nga sila. Sabi naman ni Magnus, hindi nyo ako matatakasan. Dahil kahit saan kayo magpunta, makikita ko rin kayo. Ngayon sumigaw si Gigi, sabi niya, mapatay mo man kami Magnus, hindi ka rin makakaalpas sa batas, makukulong ka rin. Sabi ni Magnus na wala na akong pakialam Gigi, dahil ikaw ang sumira ng karir ko, ng pamilya ko. Lahat sinira mo sa akin. Kaya ito lang masasabi ko, this is a suicide mission. Kahit na mahuli ako ng mga pulis, mamamatay pa rin ako. Hindi ako madadakip ng mga pulis. Ang importante, mapatay kita. So ibig sabihin nun, magpapakamatay si Magnus para hindi siya mahuli ng mga pulis. Samantala si Eric, haharapin ng mga bantay sa labas. Sabi naman ni Sophia, huwag kang mag-isip ng mga craziest thing. Sabi naman ni Eric, kung meron man mangyari sa akin masama, handa na ako. Basta magtago na lang kayo. Kasi sabi kasi ni Sophia, abogado ka. Sila mga armado sila at fully trained. Ngayon, kinakailangan gumawa ng paraan ni na Gigi saka ni Jared. Iniwan nila yung baril saka yung cellphone ni Gigi at kinilik yung alarm. So, sa madaling salita, nag-a-alarm yung cellphone ni Gigi para nga naman mapunta doon yung attention ni Magnus. I-trap nila, di ba? Ngayon, nagtago sila doon sa may semento. Yung sa may semento nasa gitna. Umikot sila, ang ganda nga ng tandem nila dito Sabi ni Jared, dyan ka lang Gigi magtago ka lang. Ngayon, ito namang si Jared umiikot sa kabila para nga naman salubungin si Magnus at para harapin ito, kalabanin. Gumagapang silang dalawa ni Gigi dito. Sabi naman ni Magnus, magpakita ka na Gigi. Kasi naririnig niyo yung cellphone nagri-ring, di ba? So binabaling nila yung attention doon sa may cellphone. Nung nakita ni Magnus si Gigi na nagtatago doon nga sa may likod ng rebulto na eagle, binaril niya. Hanggang sa dumating na nga si Jared, sinipa yung baril. Labo-labo na sila dito, suntukan ng magkapatid. Sabi, hindi mo ako mapipigilan, Jared, mas malakas ako kaysa sayo. Hindi kuya, hindi ko hayaan na manalo ka. Sabi nga, dito na kayo mamamatay. Ang lakas pa rin talaga ni Magnus, mas malakas talaga si Magnus kaysa kay Jared Pero malakas din naman si Jared kaya nakakaya niya yung kuya niya. Nasusuntok niya. Ito namang si Gigi ay gumawa ng paraan, ayaw kunin yung baril. Tumasik na nga yung baril kung binaril niya sana, di tapos na, diba? Sinubsob niya dyan si Jared Kalad ka dyan si Jared, pero nakatayo agad siya. Ito namang si Gigi natataranta, diba? Hanggang sa natumba nga tong si Magnus at kukunin na nga ni Jared yung baril. Dahil nagkaroon siya ng chance dito na makuha yung baril. Tututukan niya sana. Babarilin niya Kinasan niya yung baril. Tapos sabi naman ni Magnus, wag Jared, kapatid mo ko, maawa ka sa akin. Diba? Ngayon lumabas na nga tong si Eric at pinalaban na nga yung mga tauhan ni Magnus. Kinuha niya yung leeg. Diba? Sinakal niya. Talagang inano niya yung nineklak niya. Diba? Ngayon, narinig ng isang bantay. Lumapit dahil narinig may ingay Hanggang sa nakatulog na nga itong isang lalaki. Ngayon, ito naman ang kinalaban ni Eric. Ayan Tapos dumating na yung dalawang bantay pa doon sa may dulo. Nakabaril si Eric ng isa. Nakapatay siya ng isa. Ngayon yung isang kalbo, ito yung nakalaban niya Ayan Kasi naubusan na rin ng bala si Eric. Naubusan siya ng bala.
So labo-labo na sila dito. Ngayon nung pagtumba ni Eric, mababaril na sana siya. Sabi nung lalaki, huwag ka nang lumaban. Kundi talaga mapapatay talaga dito si Eric kung walang dumating na pulis.